para ma-clarify natin yung kaso ng isang sundalong nagangalang Corporal Kaluoy na i-claim na pinagwardya daw siya ng kalabaw dito sa Bohol, doon sa Candelaria, Barangay Candelaria sa Daguhoy. Ano ba talaga ang situation, sir? May mission sila doon? Well, unang-una, dapat ma-clarify natin na Okay. si Corporal Kaluoy ay hindi siya inutusan o kinalaga sa lugar na yon para magbantay ng kalabaw. Kalabaw. Pangalawa, dapat siguro ma-emphasize natin yung presence niya doon sa lugar na yon sa Candelaria ay may mission sila, meron silang naatas na tungkulin para gawin doon sa lugar na yon. And yun siguro ang dapat nating unang maklarify, na walang utos sa kanya para bantayan yung mga kalabaw doon. Hindi yun ang dapat nilang gawin. At may mga kasama pa siya doon sa lugar na yon para doon sa mission na nakatalaga para sa kanya. Bakit may mission, sir? May previous info about what? May nasa cited doon na mga suspected armed personnel, armed group. Hindi namin makuha pa yung totoong identity ng mga armed men na yon. But may mga official reports tayo from the Philippine Army and from the Philippine National Police na mayroong nasa-cited doon. It seems that ang kinikasing na lugar is yung farm mismo na yon. Farm na yan. Yung farm na yon at saka itong si Miss Lisa Kirog. Yun ang mga suspected namin na tinatarget dun sa lugar na yon. Kaya mayroon kaming tinalagang sundalo para sa mission ma-neutralize yung suspected armed group na pumupunta doon. Bakit si Ma'am Lisa Kirog ang target or ang farm, sir? Alam mo, dito sa ating probinsya, siguro makikita natin ang mga leaders na talagang aktibo sa pag-maintain ng peace and order dito. Ang pinaka-partner namin dito unang-una is ang ating gobernador, si Governor Chato. Ang nakatutok dyan na leader ng ating provincial government na staff ni Governor ay si Ma'am Lisa Kirog. And dahil doon siguro madami tayo mga operations at madami mga activities, kina-counter natin yung resurgence ng insurgency dito. Alam naman natin na may mga ganong plano na mag-recover sila dito. And si Miss Lisa Kirog, isa siya doon sa mga tao na talagang nagtatrabaho para ma-prevent natin yung partnership namin between the military and the local government para ma-prevent yung resurgence ng insurgency dito sa province of Bohol. Kaya dahil dito, palagay namin siya ay isa sa mga hadlang para magkaroon ng recovery effort yung mga insurgents or yung communist terrorists dito sa probinsya ng Bohol. Lalo na she handles the Puro Power movement, which is peace and development initiative, sir. Yeah, yun kasi ang isang bagay na napakalaking balakid or hindrance para magkaroon ng recovery effort dito yung communist terrorists. Bakit ba, last year ito, sir, no? Yung ay talaga yung sundalo sa Candelaria last year? Yeah, last year. Pero ang sabi yung report sa national television na discharge daw po si Corporal Kaluoy. Bakit po?
Na-discharge siya because of misbehavior Misbehavior. and violation of regulation. Specifically, indiscriminate firing siya doon sa lugar. Naglasing at nag-indiscriminate firing. So instead of doing his job, he misbehaved, he neglected his duty, and nagpaputok siya doon indiscriminately. Any report na this soldier has also been facing charges for threat? Wala akong official na natatanggap doon sa threat na report. But merong proper investigation na kinandak tungkol doon sa indiscriminate firing na ginawa niya doon sa lugar na yon. And meron tayong mga witnesses na nag-execute na mga affidavits. So may legal process. May legal process tayo kung nagdi-discharge tayo ng mga sundalo. Ano saan po ba itong si Corporal Caluoy? Wala akong kompletong detalye sa kung taga saan talaga siya. He is directly under the 47th Infantry Battalion. Sila yung nag-conduct ng investigation din tungkol doon sa misbehavior and violation of regulations na ginawa niya. Yung sa parte ng unit ko as the commander of the 302nd Brigade, under sa akin yung 47 IB. As far as operation is concerned. And kung ano man yung mission doon sa lugar, ito ay kiniklear sa akin ang battalion commander, and may permission ito at may approval sa akin yung mission doon sa lugar na yan. Yung conduct naman ng investigation, this is basically administrative in nature, and dahil nga ay may indiscriminate firing na ginawa, yung 47 IB ang nag-conduct ng investigation nito at nag-recommend yung commander na siya ay ma-discharge from the service. Na-discharge siya last year or this year na? Sa aking pagkaalam ay last year pa. Last year pa. Pero ang mission nila, sir, hindi lang nag-cover sa yung area, yung Candelaria, Barangay Candelaria sa Duguroy? May neighboring barangays ba? Meron pang iba mga barangays. Kung matatandaan ninyo nung naghahabol kami ng Abu Sayyaf, meron kaming mga sundalo at saka mga kapgu na ipinasok sa mga barangays. Naka-civilians lang ito, nandoon naka-immerse doon sa barangay para malaman natin kung ano talaga yung sitwasyon doon sa barangay at makareact tayo immediately. Nandoon na mismo yung sundalo doon sa community. So yun yung sistema na ginagawa natin. Naka-immerse talaga yung sundalo doon sa community. So at least, sir, clarified na hindi na gwardiya ng Kalabaw yung sundalo na discharge dahil sa misbehavior. So therefore, yung mga claims niya, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi nungalingan lang yun. I do not know kung ano talaga yung totoong motibo ni Corporal Caluoy. Wala talagang katotohanan yun. Sa palagay ko nga, hindi naman talaga siya marunong doon sa pagbantay ng kalabaw. At saka kung ang iniisip niya ay nandun siya para magbantay ng kalabaw, siguro hindi talaga niya alam kung anong kanyang tungkulin. Ang pagkaalam ko naman doon sa farm ni Miss Lisa Quirog ay may mga sapat na tauhan siya na talagang yun ang nakadetalye nagbabantay ng mga kalabaw doon. Pero yung sundalo, hindi niya trabaho na magbantay ng kalabaw. Hindi rin siya dinetalye doon para magbantay ng kalabaw. So, itong kasong to, hindi na ninyo pinaabot kay Governor Chato because in the first place, administrative lang to, sir, sa AFP lang to. Wala na to, hindi na namin ito pinapaabot sa yung mga ganyang level ng operasyon. Hindi namin pinapaabot kay Governor yan. Pero the province, the governor has been fully supporting sa
ating activities sa kasundaluhan, sir? Lahat ng mga activities natin dito sa province ng Bohol ay well supported by the provincial government. So lastly, Brigadier General Arnulfo Matanggihan, sir, anong masasabi natin sa ating tropa in the wake of this controversy involving this discharged soldier Corporal Kaluoy? Gusto ko lang sabihin na lahat tayo ay may katungkulan dito sa ating probinsya. Yung local government ay kapartner natin dito sa pag-sustain natin dun sa peace and order. Sabi nga yung bantayan natin yung kalinaw sa Bohol, ano? And sa ating mga sundalo, sa aming mga sundalo, tandaan lang natin that yung mga orders na binibigay sa inyo ay mga legal orders. Kung may mga opisyales or mga kasundaluhan na magbibigay ng illegal orders, that should not be obeyed, no? Nakatalaga tayo dito to do our job and to obey legal orders. Hindi tayo nakatalaga dito para magbantay ng kung ano man dyan or mga palabaw o ano. Tayo ay nandito para ma-maintain natin at katulong natin ang community, ang ating provincial government para ma-maintain yung kalinaw at ma-prevent natin yung resurgence ng insurgency dito sa Bohol. Napakalaki na nung nagawa natin, yung pinaghirapan natin dito. Tulong-pulong natin na kamit yung kapayapaan dito, and I hope that patuloy pa natin gagawin kasama ng ating community at kasama ng ating mga local government officials. Napakaganda din ng record ng ating mga units dito sa Bohol. Wala tayong mga violations dito ng human rights. Ang disiplina ng ating mga sundalo ay mini-maintain natin. At kung may mga violations ng regulations, ay hindi natin ina-allow na ito ay mapalampas lamang. Ito ay inimbestigahan natin at kung kailangan parusahan ang sino man na nagkasala ay ginagawa natin. Kaya hinihiling ko sa ating mga sundaluhan na let's maintain our discipline here in the province of Bohol. Yun lamang ang isang paraan siguro para ma-maintain natin yung tiwala ng ating mga katauhan, ng community at ng ating mga leaders dito sa probinsya, sa kasundaluhan.